Kawalang takot sa oras ng kamatayan. Mula sa Srimad Bhagavatam 2.1.15 salin. Sa huling yugto ng buhay ng isang tao, dapat siyang maging matapang at huwag matakot sa kamatayan. Subalit kinakailangan niyang putulin ang lahat ng pagkakabit o attachment, pagkagapo sa material na katawan, at sa lahat ng may kaugnayan dito, pati na rin ang mga pagnanais na bunga nito. Paliwanag. Ang kamangmangan ng matinding materialismo ay ang paniniwalang maaring magkaroon ng permanenteng pananatili sa mundong ito. Gayong malinaw na katotohanan na kailangang iwan ng bawat isa ang lahat ng bagay na nilikha gamit ang mahalagang lakas ng tao. Ang mga politiko, sayentipiko at pilosopo na walang kaalaman tungkol sa espiritual na kaluluwa ay nag-aakalang ang maikling buhay na ito lamang ang lahat at wala nang kasunod pagkatapos ng kamatayan. Ang kakulangan ng ganitong kaalaman kahit sa mga tinatawag na marurunong sa mundo ay pumapatay sa tunay na sigla ng lakas ng tao at ang mapanganib na bunga nito ay malinaw na nararamdaman sa lipunan. Gayunpaman ang mga hangal na materialistiko ay hindi nagmamalasakit sa kung ano ang mangyayari sa susunod na buhay. Ang pangunahing turo sa Bhagavad Gita ay dapat malaman ng isang tao na ang pagkakakilanlan ng bawat nilalang ay hindi nawawala kahit matapos ang kasalukuyang katawan na isa lamang panlabas na kasuotan. Kung paanong nagpapalit tayo ng lumang kasuotan, gayon din nagpapalit ng katawan ang buhay na nilalang. At ang pagpapalit ng katawan na ito ay tinatawag na kamatayan. Sa makatuwid, ang kamatayan ay isang proseso ng pagpapalit ng katawan sa pagtatapos ng kasalukuyang buhay. Ang matalinong tao ay dapat na maghanda para rito at sikaping makamit ang pinakamainam na uri ng katawan sa susunod na buhay. Ang pinakamainam na uri ng katawan ay ang espiritual na katawan na natatamo ng mga taong bumalik sa kaharian ng Diyos, pumapasok sa larangan ng Brahman. Sa ikalawang kabanata ng bahaging ito, ang paksang ito ay tatalakayin ng mas malawakan. Ngunit hingil sa pagpapalit ng katawan, kailangang maghanda ang isang tao ngayon pa lamang para sa susunod na buhay. Ang mga hangal na tao ay nagbibigay ng labis na halaga sa pansamantalang buhay na ito, kaya't ang mga hangal na pinuno ay humihikayat batay lamang sa katawan at sa mga ugnayang pisikal. Ang mga ugnayang ito ay hindi lamang tumutukoy sa katawan mismo, kundi pati na rin sa mga miyembro ng pamilya, asawa, mga anak, lipunan, bansa at iba pang bagay na nagtatapos din sa oras ng kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan, nalilimutan ng isang tao ang lahat ng may kinalaman sa kanyang kasalukuyang ugnayang pisikal. At mayroon tayong kaunting karanasan nito sa gabi kapag tayo ay natutulog. Habang natutulog tayo, nakakalimutan natin ang lahat ng may kaugnayan sa ating katawan at sa mga ugnayang pisikal. Bagaman pansamantala lamang ang pagkalimot na ito sa loob ng ilang oras, ang kamatayan ay walang pinagkaiba kundi isang mas mahabang pagtulog, ilang buwan na pamamahinga upang makabuo ng panibagong anyo ng pagkakabilanggo sa katawan na ibinibigay sa atin ng batas ng kalikasan ayon sa ating mga hangarin. Sa makatuwid, kailangan lamang na baguhin ng tao ang kanyang mga hangarin habang nasa kasalukuyang katawan pa siya. Kinakailangan ang pagsasanay sa loob ng kasalukuyang yugto ng buhay pantao. Ang ganitong pagsasanay
ay maaring simulan sa alinmang yugto ng buhay, maging ilang segundo bago ang kamatayan. Ngunit ang karaniwang pamamaraan ay ang pagsisimula nito mula sa murang edad, sa yugto ng brahmacharya o disiplinadong pag-aaral, at unti-unting umuusad tungo sa grihastra o pamumuhay pampamilya, banaprasta, pagsulong sa buhay espiritual, at sanyas, lubos na pagtalikod sa material na buhay. Ang institusyong nagbibigay ng ganitong uri ng pagsasanay ay tinatawag na Varnashram Dharma o ang sistema ng Sanatan Dharma, ang pinakamabuting paraan upang gawing ganap at perpekto ang buhay pangtao. Kaya naman, hinihikayat na iwan ng isang tao ang pagkakabit sa buhay pampamilya, panlipunan, o pampolitika sa edad na 50. Kung hindi man, mas maaga pa. Ang pagsasanay sa banaprasta at sanyas ashram ay paghahanda para sa susunod na buhay. Haribol.